finances, who provide the needs of the store, who prepares the order, and the one who promotes his or her product. So ang owner nito is the buong team Pisaw, yung mga nag-work immersion. So kami yung owner. So assistant is lahat din. And the customer, yun yung mga bumibili sa store namin. Person who buys halo-halo. And for the method, ito po yung pamamaraan namin kung paano kami magtinda. So, ang pamamaraan na ginamit namin is street vending, which is kung sa daanan po kami nagbenta kasi po doon madami pong bumibili and madami pong dumadaan. So, yun po yung napili namin place para magtinda. And for the machine, ito po yung mga machine, ito po yung mga kagamitan na gagamitin para gawin yung product namin. Ito yung kagamitan na wait lang. Ito yung kagamitan na gagamitin sa pagtitinda. Yun. Ito po yung mga tables, chairs, containers, cups, spoons, manual ice shaver, and the ice box. And for the materials, ito po yung mga kailangan natin para magawa yung product. Yung mga ingredients, ganun po. Kasi yun naman talaga yung main na kailangan natin para magawa yung product natin, which is the halo-halo. And yun po yung mga nilalaman ng 4Ms. Thank you. Thank you po, Ms. Paraido. And the financial forecast, Ms. Sevilla. Good morning po. The financial forecast, capital is 2,200 and expenses, materials, spoons, cups, plastics. The ingredients, ice, evaporated milk, other ingredients for halo-halo, like sugar, ube, kaong, nata, sago, saging, gulaman, and yun po. Tapos, yung total po is 1,415 plus yung gas for motor is 250. And project profit, 50 people buy large halo-halo. 2,000 pesos. For 20 days, we have 40,000 pesos, 40,000 pesos. And the expenses is 1,665 pesos per day. Sa 20 days po is meron kaming 32,900 pesos. Net profit for 20 days, 7,100 pesos. And sa sa return on investment is 20 days and 7,100 pesos. Thank you po. Ito pong financial forecast is yung estimated po na kikitain at saka yung mga magagastos namin for 20 days. Ito po sa projected profit, ito po yung in-estimate lang po namin na may bibiling 50 people per day. So ita-times lang po natin 'yan sa price natin, which the 40 pesos sa 50 people. Kaya nakuha namin yung 2,000 and multiply sa 20 days, kaya po siya naging 40,000 pesos. And sa expenses naman po, inano lang po namin, per day po kasi namin yung expenses namin is 1,645 pesos per day. Kaya po, multiply namin siya sa 20 days para yun po yung mga expenses namin per day. So, multiply po namin siya sa 20 days equals to 32,600 pesos. So, kung ang kikitain namin sa 20 days is 40,000 pesos, ima-minus po namin siya sa 20 days na expenses namin, which is the 32,900 pesos. Kaya po yung equals niya is 7,100 pesos yung kikitain namin sa 20 days na pagtitinda. Thank you po for the financial report, Ms. Bermejo.
Good morning po. Um, ang puhunan po namin sa pagtitinda ng halo-halo is 1,200 po. And yung nagastos po namin sa ingredients is umabot po ng 1,465. And yung for sa gasolina po is umabot po ng 250. Ang kinita po namin overall is 2,090. And yung natira po dun sa may pera po na hawak namin is 475. Tapos yung less capital po namin is 1,725. Tapos net profit loss po is 1,725. Yun lang po. So, Thank ito po you. yung financial report namin sa one-day selling namin. So, ang capital po namin is 2,200. And yung expenses or gastusin namin sa day 1 is 1,000, for the ingredients is 1,465 and for the gasoline is 250 pesos. So, pinag-add lang po namin yan. And yung kita po namin sa one-day selling is 2,090. So, ilalas po namin yung expense na 400 less expense, 475 yung makukuha namin. Kapag minus po namin yung 1,465 and 250, ang matitira po nun is 475 pesos. And ilalas po namin yung capital na nagastos namin yung 1,700. Ito. Ilalas pa namin yung capital. Wait lang. Ilalas pa po namin yung capital which is the 2,200, magiging negative 1,725 na siya. And sa one-day selling namin, negative yung nakuha namin kapag minus pa namin siya sa capital na nakuha namin, na ginastos. Thank you, Miss Bermel and Miss Parido. And for the last slide, this is the proof of our day 1 selling the halo-halo. So, thank you po for listening. Good morning po everyone, no. Ako po yung work immersion co-or po ng GAS. So sa mga faculty members po ng ating PSAU, is there any question po para sa kanila on their presentation? Thank you so much po. Yes, Sir Jota. Ay, sure po, sir. Ala, bagot si ma'am. Hello po, Sir Jotham. Hello po. Nagre-raise po ng hand si Ma'am Dizon, Ma'am Christina Dizon po.
Sige po, paki-answer niyo na muna po yung question ni Sir Jotam. Sir, pakiulit po yung tanong. Opo. Um, yung ano po, bali po yung 2,090 po, minus po namin sa pinag-add na 1,465 saka 250 po, kaya po 475 pesos. May I ask lang po, regarding dun sa target market niyo, can you go back to the target market, please? Ayan. So, yung kasing nakalagay din yun na parang focus of your target, parang there are no exceptions, no? Young and old, ganito, ganyan. Kasi ang isa sa mga concerns natin dyan, whenever you are choosing a market, kaya nga tinatawag natin may particular market segment tayong tinututukan. Kasi hindi applicable lahat ng product items natin sa isang, hindi mo pwedeng i-generalize, kumbaga. Although, yes, we can customize yung ating mga food items, it is still essential na meron kang particular target na may focus. Kaya nga tinatawag natin siyang target kasi meron tayong tinututukan. For example kasi, sasabihin nyo, kahit young or old, alam naman natin that like for the food items, there are certain items na hindi na natin pwedeng i-offer sa mga old people, no? And there are some food items, for example, like for my case, no, may mga tayong tinatawag na mga dietary considerations, no? Like yung may mga mataas na ang sugar, mataas na ganito. You may want to, if you are aiming for a general target market, mas maganda sana if you also have parang plan for this. Like maybe you can have less sugar or you can have yung remove ganito. Pero kasi i-customize mo pa rin yung price ng product mo. Depende doon sa ano yung mga ingredients na ilalagay mo doon. So, how are you going to approach that? Hello, students. So, please answer, Ma'am Dizon, kung paano daw yung gagawin ninyo kung halimbawa para makater lahat ng mga target consumers or target market ninyo. So, kung halimbawa may option ba na pwedeng less yung sugar, ganyan? Pwede po kung ano, kapag magre-request po silang less sugar or something na para po sa kanila, kung yung customer po is meron siyang yung health problem like yung mataas po yung sugar, ano, something, pwede po sila mag-request ng ganto, ganyan. Ganun po. Tsaka po additional,
Pag po kasi bumili na po sila, bago po kami magsangkap, tinatanong po namin, since yung pong sangkap namin ay nangangailangan po ng sugars, kasi po yung mga pong binili namin sangkap ay hindi po namin pinakalo sa maraming sugar. Tinatanong din po namin sila kung dagdagan po ba namin sugar or kontiin lang. Thank you po. Ma'am Christina. Follow-up na lang siguro kasi if you're going to do that approach, you may want to check yung costing ninyo. Baka kailangan nyo i-cost per ingredient para at least mas makuha yung actual price. Kasi otherwise, kung basta-basta lang tayo tansya-tansya ng ingredients, baka magkaroon ng losses. Suggestion na lang siguro yun. Thank you. Okay, may tinatawag din kasi tayong ano po, 'di ba, ma'am, yung standard po na halimbawa 10 grams lang nung particular na product or particular na ingredients yung ilalagay. So mawawalan naman yun nun. Okay. Next po, Ma'am Princess Baguno. Yes, hello. Good morning, everyone. So, I am Miss Princess Baguno. So, pwedeng pabalik ako doon sa tagline natin kanina. Doon sa slide ng tagline. Ayan. So, siguro, comment ko lang dito. Tagline should be short and easily to recognize. So, siguro, the only comment is revise natin ng konti. For example na lang, di ba, ang isang product, nare-recognize natin siya agad-agad kasi dun sa tagline na, for example, si Jollibee. Pag narinig natin si Jollibee, ano yung unang may isip natin? Bida ang saya. And then, pag si McDonald's naman, may isip natin agad, love ko to. So, dito, since Sweetest Halo-Halo ang name ng ng product nyo, siguro mas iklian natin yung sa tagline natin para at least pag narinig nila, actually yung brand name itself na is recognizable na siya. Ayun lang naman. Thank you po. Yes po, Sir Leonard. Yes, good morning po. Dalawang comments lang po ako dun sa presentation. Yung isa yung sa target market ulit na nabanggit naman ni Ma'am Christina. Suggestion lang is, although nasagot naman yung mga tanong, suggestion lang natin sa mga estudyante is alamin natin yung target market natin, identify natin kung sino-sino yung mga target market natin based kung paano natin sila na segment. For example, ang target market namin ay students. Ang target market namin ay yung mga member ng household. Mga ganun ba? Kasi pag alam natin yung primary target market natin at saka yung mga secondary target market natin, pag gumawa tayo ng mga promotional gimmicks or activities, alam natin kung saan nakatuon mismo yung natin, mga promotion, mga tagline, mga tarpaulin. So identify lang natin yung target market natin. Instead na sabihin na wala naman po kaming exemptions. So i-identify lang natin. Tapos doon sa financial ulit, doon sa tanong din ni Sir Jotam, yung sa net income, net loss, financial report nyo for day 1 yata yun. Hindi naman kasi siya talaga net loss. May kita kasi kayo. Hindi siya net loss. Also, if you... ito. So, ang ang income statement nyo dyan is sales less expenses equals net profit. Ganun siya. So, sales nyo is 2,090 sa isang araw. Although, baka may typo error kayo sa 2,090 kasi tig 40 pesos yata yung halo-halo, di ba? Tapos, yung expenses ninyo na 475, hindi lang siya malinaw. Bakit 475 dito? Kasi, ang nakikita lang na expenses dito is yung gasoline.
yung 250. Yung ingredients kasi na 1465, ang tawag talaga dyan, more specifically is cost of goods sold. Sa income statement kasi, di ba, sales less cost of goods sold, tapos meron tayong makukuha ang gross profit, tapos we less operating expenses, tapos may net profit tayo. So dito, in this case, paki-double check na lang yung sales niyo, baka na-typo lang. Tapos yung 1725, tama ba to? Tama ba yung ano niya? Kasi dun sa kabilang ano nyo, slides, hindi yata siya 1725 na nakalagay. Tama. Dito kasi nakalagay 1645. So yun. Tapos, kaya hindi siya net loss talaga. May profit yan. Tapos yung ROI ninyo, it should be net income divided by capital. Initial capital investment. Instead of 7,100 pesos. Okay, I hope nagno-notes po yung mga students dun sa formula na nasabi ni Sir Lay. Tama po, Sir Lay. Sales less expenses equals net profit po. Sir Lay. Yes, ma'am. Okay na po yan. Thank Okay. you. Thank you so much po. Next po, Ma'am Elaine. Good morning po. Good morning po sa mga presenter natin. May mga comments and suggestions lang po. Ang pasensya na kung medyo balik-balik yung PowerPoint. Pwede bang palagay po ulit dun sa logo at saka dun sa tagline nila? Okay. Medyo may comment na si Ma'am Princess kanina dito, no? Ako kasi yung una, sa pangalan pa lang, The Sweetest Halo-Halo. Since na-concern na rin ni Ma'am Titoms yung sweet kanina, yung kung na-adjust ba siya. I just want to know, sino yung nakaisip nung pangalan na The Sweetest Halo-Halo and bakit sweetest yung ginamit ninyo na ano dun sa title, sa pangalan ng business? Sinong nakaisip na sweetest yung gagamitin natin, sweetest halo-halo? Kasi parang pag narinig ko yung the sweetest halo-halo, parang doon sa pangalan parang medyo masusuya ka ng konti. Wherein, pag sana kumain tayo ng halo-halo, it's more on refreshment yung hinahanap natin, di ba? Para mapreskohan yung katawan natin pag nakakain tayo ng halo-halo. Although halo-halo is a very good idea na business ngayon dahil nga sobrang init ng panahon. Yung ano ko lang, sana kung meron tayong ibang pwedeng pang ano dun sa ipangalan doon, hindi siya the sweetest, kung meron pa. And then dun sa logo naman, sana kung ano yung mga sahog natin na meron doon sa halo-halo natin, same with dun sa logo. Kasi kanina tinitignan ko yung mga ingredients ninyo dun sa halo-halo na i-offer ninyo. Parang pinaka-special ingredient ninyo is ube. Pero dun sa logo, kasi pag nakita natin as a customer, mag-a-assume na tayo na ganito yung, bibili ako kasi ganito yung itsura ng kanilang halo-halo. Kasi based from the logo na rin. Pero sa logo kasi parang nakikita ko parang may red beans, yung kidney beans, tapos may leche flan, na wala naman ako nakitang ganun dun sa mga ingredients na pinresent ninyo kanina. So sana mas mas accurate sana yung logo dun sa kung ano yung siniserve natin. Tapos yun nga sabi ni Ma'am Princess kanina, mas short sana yung tagline para mas madaling tandaan. Tapos mas yung appropriate word sana yung gagamitin kasi dito pag nababasa ko na beat the heat in every bite, parang pag bite kasi mas nai-imagine ko na mga anong tawag dito? Iba parang hindi pang halo-halo yung word na bite para magamit siya as tagline. So if we can rephrase it and make it shorter para mas catchy din siya. Tapos
Dun sa target market na minimension din ng mga kasama natin sa PSAU, para hindi rin kayo mahirapan, you have to consider the location of your business. Kung ano yung mga nearby, sino yung madami nearby the location, pwede nyo silang i-consider as the target market. Kasi since halo-halo yan, yung travel time yan, lagi natin kino-consider. Pwedeng baka mamaya medyo mas malayo na siya, matutunaw, no? Although may mga ginagawa na tayo ngayon ng mga measures para hindi agad matunaw yung yelo, pero mas maganda kung malapit siya sa school, we can consider students dun sa malapit lang dun sa location ninyo kung saan kayo nagtitinda. So yun yung mga pwede ninyong tignan. Tapos with base dun sa ano rin, cleanliness that was discussed a while ago, di lang tayo, we're not talking about cleanliness lang sana in terms of materials use and equipment use. Syempre, particularly kailangan, we have to emphasize yung quality and cleanliness ng mga ingredients na ginagamit natin sa mismong product na binebenta natin. Na? I hope you can take note dun sa mga nasabi ko so that you can improve also yung paper ninyo. And even pala pahabol, yung mission and vision, kaninang pinapakinggan ko na pinipresent, general at saka parang pang corporation yung datingan ng mga mission and vision. May naririnig pa ako kanina na parang pang world, making the world, ano ba yun? Pabalik ako dun sa vision and mission. If we can, ayan, best place for halo-halo lovers. Parang ang pag naririnig ko kasi yung mga ganito, everywhere making people happy with every bite, we dream of being known of amazing, ganyan-ganyan. Parang napaka-extravagant nung vision and mission natin. If we can make it simpler, muna, the version ng mission and vision. Anyway, we can always, after 5 years, 10 years, or 15 years, pag nahihit na natin yon, we can always revise and think of yung next step na ng mga mission and vision natin. So, yun lang po. Thank you so much. Thank you Thank you po. so much po, Ma'am Elaine. From other faculty members of CBEE pa po, baka meron pang ibang comments or suggestion para sa mga students. Yes, Sir Argel Matutino. Yes po, good morning po. Naririnig po ba, Ma'am Tinay? Yes, sir. Tanong ko lang po, actually, kung required po ba sila na isang product lang ang ibebenta? Sir Jotam. Opo, required Yes po. Ayan. Opo. Hindi na kung mag-present ang student, kahit na yun yung Ma'am Tinay, mag-last na. Mag-classes ko rin ako. Nang oras pa yung klase, yung buwan yung klase. Ano? Meet ko na din ako ba?
Thank you po, Sir Jotam. Ayos po. Actually po, ang suggestion ko lang, actually nasabi na po ng mga kasama natin sa PSA yung iba. Ang suggestion ko lang po is based on opportunity. Katulad nga, para sa mga students, katulad nga po na sinabi ko last time during my lecture, kasi nandiyan na yung opportunity, meron na kayong market, meron na kayong place, meron na kayong pagbebentahan. Tapos nakita natin sa organization nyo or sa may grupo ninyo is napakadami. Kaya kung halo-halo lang, I think mas maganda siguro magdagdag tayo ng product. Kaya nga po natanong ko kung required po ba sila na kung isang product lang. Magdagdag tayo ng product na sa tingin natin na kapartner ng halo-halo para si customer hindi lang isa yung choices niya. Like for example, kung pwede tayo magtinda ng turon kasi yung halo-halo may banana na rin siya, gawin tayo ng turon o kaya tawag dito banana Q, yung something like that na mga produkto na pwede pang idagdag sa business natin. Actually, di man mahihirapan pagdating sa financial eh. Kasi dadagdag mo lang yung sales nun sa yung expenses nandun na sa may mga ingredients na rin ng halo-halo. Ang pinopoint lang natin dito is yung opportunity na mas madadagdagan ang inyong kita pag nag-implement kayo, yung mga estudyante niya. Yun lang naman po yung yung suggestion. Hopefully may dagdag tayo dito sa produkto natin na halo-halo na sa tingin natin is kapartner talaga siya ng halo-halo para mas maraming pagpilian si customer. Yun lang po. Thank you. Okay, thank you so much. We hope na yung mga students nag-note kayo dun sa mga comments and suggestion para maging better pa yung business plan ninyo. Tapos, i-revise na ninyo yan based dun sa comments and suggestion. Tapos, pwede na po silang mag-start noon, Sir Jotam. Okay. Yes po. Opo, yes po. Nakaka-faculty member po of the CBE. Yes po, opo. Okay, thank you so much. Opo, parang dati po kami po yung mga students entrepreneur na nagko-coach din aside sa mga battled product po. Okay po. Thank you so much po. Okay na po siguro for the sweetest halo-halo. Next group naman po siguro. Okay, thank you so much. Okay naman yung presentation ninyo. Revise lang. Tapos, magiging okay yung business plan ninyo. Good morning po. One presentation lang po sila, one group lang po kasi. Excuse me, ano yon, Miss Jen? One presentation lang po sila. One group lang po kasi sila. Yung magpe-present po today, isa lang po. Bali kailan po yung iba? Ma'am Lobo, sa buong section nata isang group lang kung yun nata bagay dito. Okay po. Sige, thank you po, Sir Argel, Ma'am Jen, and Sir Jotan. So, yung buong class po, yung sweetest halo-halo po yung product po nila. Okay.
Okay, thank you so much po. Mm. Kung wala na pong magpe-present, pwede po ba kaming mag-request para mag-open ng camera para sa documentation po natin? One, two, three, smile. Okay. Okay, thank you so much po. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po.